Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa pahayag ni Secretary DOJ Remulla ho mga ka-action tungkol po ito sa pagpayag nga ng Regional Trial Court sa Muntinlupa Branch 206 na kung saan makapagpiyansa ho ito si dating Senadora Laila de Lima nga po at wala daw posibilidad na pwedeng mabasura ang nasabing nag-iisang kaso ho mga ka-action. So bago tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing pahayag. Naniniwala po naman si DOJ Secretary Boying Remulla na maibabasura ang huling kasong kinakaharap ni dating Senador Laila de Lima kaugnay po ng usapin sa illegal na droga. At ayon kay Remulla, malaki ang tsansa nito matapos nga pong payagan ng Muntinlupa RTC si de Lima na makapagpiyansa. Hindi raw kasi basta-basta't naaprubahan ang pagpapiyansa lalo pat non-bailable ang kinasangkutan pong kaso na illegal drug trading. Ito raw po'y patunay na mahina ang hawak na ebidensya laban kay de Lima. So yun na ho mga ka-action, no, napakinggan na po natin ang nasabing pahayag ho. Oo, tama po yun, non-bailable ho sana yun. At imposible na makapagpiyansa, lalong-lalo na maituturing ho natin na heinous crime ang mga nasabing na isampang kaso laban dito kay Attorney Laila de Lima. Ang tanong, bakit ngayon lang ho ito nangyari? Yun po ang tanong din ng ating mga kaibigan sa kabila. Okay. Noong panahon kasi ng Administrasyong Duterte, kaya hindi ho mga payagan na makapag-bill ito si Attorney Laila de Lima dahil nga ho sa malakas pa ang mga ebidensya at yung mga testigo na naggawa-gawa ng kwento ay hindi pa po umaatras. Oo. Ngayon, dumating sa punto na panahon naman ng Administrasyong Marcos, eto na po, unti-unti nang lumilinaw ang lahat kung siya po ba talaga ay may kasalanan. Hihintayin ho natin kung ano po ang kahinatnan ng hatol sa patuloy na paglilitis ng kanyang nakabingbin na kaso. Oo. Take note, habang hindi pa siya nahahatulan, si Attorney Laila de Lima ay mananatiling inosente. Pero kapag mahatulan siya, doon lang masasabi natin na siya ay convicted. Ngayon na hindi pa siya hinatulan, inosente pa si Attorney Laila de Lima sa mga nasabing kaso na isinampa laban sa kanya. Okay? Kaya nga ho, dahil sa mahina na ang mga ebidensya at wala ng mga testigo, kaya po siya napayagan na makapag-bill o makapagpiyansa para sa pansamantalang kalayaan niya. At dyan, sa pansamantalang kalayaan niya, dyan na siya kikilos kung ano po ba talaga ang katotohanan at kung sino po ba talaga ang mananagot sa mga nasabing na isampang kaso na gawa-gawang kwentong barbero. No? Kasi kung sabihin natin na gumugulong ang batas, bakit hindi po gumulong ang batas nung panahon ng Administrasyong Duterte? Dahil ba nagpalit ng administrasyon? Kaya masasabi ng ating mga kaibigan gumugulong ang batas? Masasabi ba natin na gumugulong ang batas? Sa bagay, gumugulong nga ho ang batas dito sa Pilipinas sa mga taong maimpluwensya. Pero kapag mahirap ka, kawawang kawawa ka. Kahit inosente ka sa nasabing kontrobersyal na pinukul sa'yo, madidiin ka dahil wala kang kapera-pera. Pero kapag mayaman ang nasasakdal o ang naakusahan, kahit kumplito ng ebidensya, acquitted pa. Yan ang gumugulong na batas dito sa Pilipinas. Kaya hangad ho natin na sana tuluyan ng maibasura ang nakabinbin na nag-iisang kaso ni dating Senadora Laila de Lima.
Ngayon pa lang, magdiwang na ho tayo. Dahil unti-unti nang matutupad ang ating minimithi na mapalaya ng lubusan si Leila de Lima. Yun lang ho mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.